Kumusta mga kalans? Balik na naman tayo sa mainit at madamdaming mundo ni Carmelia. Akalain yun mula sa bangayan ni Sandra at Sinaya tungkol sa kama at donut. Nauwi tayo sa isang gabi na hindi malilimutan. Isang yes na puno ng saya. Isang singsing na simbolo ng bagong simula at isang wedding picture na magpapaalala na kahit mali ang simula, pwedeng itama ang tadhana. Pero wag na muna tayong pakampante sa mga bulaklak at halik na yan. Habang nagdiriwang ang mansyon, may namumuo namang bagyo sa labas. Si Leticia hindi pa tapos at heto na dinala na niya ang kanyang kamandag kay Kent. Totoo nga bang mana lang ang habol ni Sandro o sadyang mapanira lang talaga ang dila ni Leticia? Wag na nating patagalin pa at simulan na natin. Okay, bilhin na nga natin yan. Nainis na wika ni Carmelia para matapos ng dalawa sa pagtatalo. Seeing them bickering really made him see that the two were father and daughter. Magkaugali talaga, parehong ayaw magpatalo. Tuwang-tuwa naman ang dalawa sa naging desisyon niya. Ilang sandali pa'y namili na din sila ng unan, bagong sofa, pinggan, baso, kutsara at kung ano-ano pang nakikita ni Sandro sa gamit sa bahay. Natutuwa naman siya sa pagiging attentive nito at madalas pang nagpapapansin kahit na may mga maliit na bagay. Matapos makapag-shopping, kumain na muna sila bago umuwi ng mansyon para mailagay sa ayos ang kanilang mga pinamili. Kinabukasan na naging abala siya sa pag-aayos. Hindi rin naman siya masyadong nahirapan dahil tumulong naman si Sandro bago to nagpaalam na umalis. "Where are you going?" Tanong pa niya sa lalaki. "I just want to pick up something for you." Nakangiti naman itong sagot. "And what it is?" "Secret. You will know once I get home at sigurado ko na matutuwa ka." Nabuhay ang kanyang kuriosidad sa sinabi ni Sandro. Gayunpaman hindi niya na pinilit ang lalaki na sabihin sa kanya kung anong sorpresa nito, tinintay na lang na umuwi ang lalaki. "Daddy, please buy us donuts," ungot ni Jenaya. "Sure. How about your wife? May gusto ka bang ipabili?" Tipid siyang umiling. "Wala, the donut is enough. Parang tumataba kasi ako lately eh." "Isn't that a good thing?" Kunot-noon itong tanong, huminga siya ng malalim bago sinulubong ang mga mata ni Sandro. "I have been maintaining my body for some time now, but you're not in the modeling industry anymore. Isa pa maganda ka pa rin naman kahit na tumaba ka." Nginusngusan niya ang lalaki. "Binobola mo pa ako, umalis ka na nga." "I'm dead serious here, Carmelia." "Oo na, sige na, bumili ka na lang ng maraming donut at tinulak na ito palabas ng bahay." "Okay, I will buy a lot of donuts for the two of you." Natawa pa nito na wika at nagpatianod sa pagtulak niya. Pinanood nila ni Jenaya ang tuluyang pag-alis ng lalaki. Saka lang sila pumasok sa loob na tuluyan ng makaalis ang lalaki. At dahil masyado siyang naging abala ng araw na iyon, hindi niya namalayan na nakatulog pala siya. Nagising na lang siya nang yuguguin ni Zenaya ang kanyang balikat. "Tita, Daddy Sandro is here already." Pungas-pungas siyang bumangon mula sa kama. Nang tingnan niya sa Zenaya, nakita niyang excitement sa mga mata nito. "Where is he?" "Nasa baba siya and he's bringing something big." Anit at minuestra ang isang malaking hugis sa square. Curious siya na bumaba sa kama at lumabas ng silid. Naabutan naman niya si Sandro sa may hagdan habang nakasunod sa dalawang lalaki na may karga na sa huli niya ay isang frame. Nang tumapat sa kinaroonan niya si Sandro, hinalikan nitong tuktok ng kanyang noo. "Are you ready for my surprise?" Let's see if it will impress me then." Taas noon niyang tugon. Now that you said that, bigla akong kinabahan. Nakangisi nitong wika sabay hawak sa dibdib. "Bakit? Hindi ka ba confident na matutuwa ko sa surprise mo? Parang kanina lang ang taas ng kumpiyansa mo ah." Natatawa naman niyang saad. Huminga ng malalim si Sandra bago hinawakan ang kanyang kamay. "Kung hindi ka ma-impress sa surpresa ko, then I will try hanggang sa makuha ko ng panlasa mo." Sa sinabi nito'y tuluyan na siyang napangiti. "Don't worry too much. I will try to be considerate." Aniya na kinatawa ng lalaki. Ilang sandali pa'y lumabas ng dalawang staff mula sa kanilang silid. "Ready na po, sir.
Magalang nitong anunsyo. Tinangwa nitong dalawang staff bago lumingon sa kanya. Let's go? Tumango siya at nagpatianod na sa pagiya ni Sandro. Tinakpan pa nito ang kanyang dalawang mata. Gamit ang kamay nito, nang huminto sila sa paglalakad, dahan-dahan na inalis ni Sandro ang kamay nito sa kanyang mga mata. Napakurap-kurap siya hanggang sa luminaw ang kanyang paningin. Bumungad sa kanya ang dalawang pamilyar na mukha sa loob ng isang napakalaking larawan. It was a wedding picture. Not just a wedding picture but their wedding picture. Agad na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Maya-maya pinaramdaman niya ang nagyakap ni Sandro sa kanya mula sa likuran niya. I know we don't seem happy in that photo, but still memorable for both of us since our wedding picture the day we got married. And since we agreed to start over, naisipan ko na magsimula sa pamagitan ng larawan na yan, and it will continue after I propose to you again. Nalaki ang kanyang mga mata nang kumalas mula sa pagkayakap sa kanya si Sandro at lumuhod sa harapan niya. Will you marry me again, Carmelia Mia? This time not a marriage for convenience but a marriage out of love. Buwang ang labi niya at hindi na kagad nakapagsalita. Hindi niya nasanang ginawa ni Sandro. Nitong mga nakarang araw tanging pagsimulang muli ang napag-usapan nila. She didn't expect that Sandro will ask her to marry again. Napatitig siya sa singsing na hawak nito. Kumikinang malaking bato ng singsing. She married him before without any engagement ring. Kinabahan naman si Sandro nang hindi sumagot si Carmelia. Gayunpaman balwala sa kanya kahit natanggihan siya nito ngayon. He will propose to her over and over again until she will say yes. Pero kung hindi ka pa handa, okay lang wife. Handa ako maghintay kahit na gaano katagal. Nasuyo niyang wika. Natawa naman si Carmelia sa kabila ng luhang na malisbis sa kanyang mga mata. Ano ka ba naman? I didn't said no. Mabilis na nigliwanag ang mukha ni Sandro sa kanyang narinig. You mean? Sunod-sunod ang naging pagtango ni Carmelia. It's a yes, Sandro. I'm willing to marry you again. Walang sinayang na oras si Sandro tagad na isinuot sa palasingsingan ni Carmelia. Napangiti siya nang makitang sakto-sakto yun sa daliri ng babae at bagay na bagay pa yun kay Carmelia. Nang makatulog to nung nakaraan ay palihim niya na sinukat ang daliri nito bago siya bumili ng singsing para dito. Hindi naman siya nagsisi sa napili niyang design dahil bukod sa bagay yun kay Carmelia, nakikita niyang saya sa mga mata nito. Tumayo na si Sandro mula sa pagkakaluhod sa harapan ni Carmelia. Hinawakan nito magkabila niyang pisngi bago siya ginawaran ng isang madiin at masuyong halik sa labi. Nang binitawan nito ang kanyang labi ay marahan na pinahid ng lalaking mga luha sa kanyang pisngi. This time, I will make things right, Carmelia. Akmang sasagot na sana siya subalit nabitin sa ere ang nais na sabihin nang makarinig siya ng maraming boses sa likuran nila. Congratulations! Agad na lumingon si Carmelia at nakitang naroon ang mga kasambahay nila pati na si Zenaya. And to her surprise, Zion and Maylene was there too. Zenaya sprinkled petals of flowers towards her and Sandro with a big smile on her face. Congratulations, Carmelia! Bati ni Maylene sa kanya, tiyakap siya ng maigpit. Thank you. I didn't expect you to be here. Maluha-luha niyang sambit. Napasulyap naman si Maylene kay Sandro. Noong nakarang araw matapos niyang manggaling sa mansyon nito, pinuntahan siya ni Sandro at kinausap. Humingi ito ng tawad sa kanya sa klase ng pagtrato nito sa kaibigan niya noong nakaraan. Humingi din to ng permiso sa kanya dahil malapit sila sa isa't isa. Nais nito na pakasalang muli si Carmelia. Sino ba naman siya para tumanggi? Sa nakikita niya, seryoso naman si Sandro sa kaibigan niya at alam niya na mahal din naman ito ni Carmelia. He did that? Nasurpresa na tanong ni Carmelia at tumingin kay Sandro. Nahiya naman to na tumango. I also tried talking to your parents about it pero hindi nila ako hinarap. Na marinig niya tungkol sa kanyang mga magulang ay hindi niya maiwasang malungkot. She remembered cutting ties with them. Siguro kaya hindi nito hinarap si Sandro ay dahil doon. I'm sorry, I shouldn't have said that. Ani Sandro at niyakap siya. Tipid naman siya na napangiti. It's okay, I'm fine. Ani at niyakap ito pabalik. After proposing to her, dinala na siya ng lalaki sa dining room kung saan nandun ng maraming pagkain. Hindi niya maiwasang masorpresa dahil wala talaga siyang idea na nagkakasundo na palang mga kasama niya para sa proposal ni Sandro.
When she thought it was just an ordinary Sunday, nagkamali pala siya because it was the happiest Sunday of her life. Matapos ang kainan, napagpasya ni Sandro at Zion na mag-inuman kahit na kunti lang. Humabol din ng ilan sa mga kaibigan ng kanyang asawa at nakiselebrate sa okasyon. At dahil gabi na, matapos niyang makausap ang mga to, nagpaalam na siyang iakyat na muna si Sinaya para patulugin lalo pat may klase pa ito kinabukasan. Sinabi mo na ba kay Carmela ang tungkol sa napag-usapan natin nung nakaraan? Untag ni Zion sa kanyang kapatid. Nang umakyat si Carmelia, sumunod naman si Maylene sa babae at nagkaroon siya ng oras para masolong kanyang kapatid sa malalim na buntong hiningang pinakuha ni Sandro bago umiling. Hindi pa Zion. What the fuck? Then, when are you going to tell her then? Pabulong at may dinitong bigkas. Napahilamos na mukha si Sandro gamit ang kanyang kamay. Hindi ko alam. I don't know where to start. The fear is killing my courage, Zion. Problemado rin na pabuntungin nga si Zion. Dapat sinabi mo na sa kanya before you resorted on proposing to her. Huwag mo nang hintayin na sa iba pa niya marinig ang tungkol sa bagay na yan. Promise, it will be disastrous if ever, brother. Kasalukuyan nagmaneho si Ken pauwi sa kanyang bahay nang mamataan siyang pamilya na figurang naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang gate. Inihinto niyang kanyang sasakyan at lumabas ng kotse. What are you doing here? Malamig niyang tanong, ngumiti naman si Leticia sa kabila ng kawalan niya ng interes. I'm here because you didn't call me. Huminga siya ng malalim at pinukulto ng isang tamad na tingin. The last time I checked, I didn't said I will call you. But I am expecting. Problema mo na yun. Come on, Mr. Anderson. I don't have time for anything related to you. I already threw your number which means I am not interested with what you want to say. So leave at huwag ka nang babalik pa. Putol niya kay Leticia at tinalikuran ng babae. Aminin man niya nainganyo siya nung nakaraan na kausapin si Leticia matapos niya na makita kung gaano kasaya si na Carmela at Sandro pero naisip niya kung anong pinagdaanan ni Carmela mula kay Leticia. Kahit na masamang loob niya sa babae, there's no way in hell he would team up with this woman. Hindi naman ganun kakitid ang kanyang utak. Nayayamot naman si Leticia sa klase ng trato ni Kent sa kanya. She doesn't understand why he is loyal towards Carmelia. Ano ba talagang meron sa babaeng yun? Nung nakaraan lang nakita niya kung gaano ka-sweet si na Carmelia at Sandro. Ginaya was even so happy with them at yun ang hindi niya matatanggap. Kaya kahit na ganitong pakitungo ni Kent sa kanya, wala siyang planong sumuko. Kent will be her ace in order to destroy Carmelia and Sandro's relationship. Wait! Natigil naman sa paglalakad si Kent at nilingon si Leticia. Malalim ng gabi, Miss De La Cruz. Mabuti pa, umuwi ka na. I will, Mr. Anderson, pero bago ko umalis, you have to listen to me. I already told you, I am not interested. Talaga bang ayaw mong iligtas si Carmela mula kay Sandro? Anito na nakakuha ng atensyon ni Kent. Subalit sa kabila ng pag-usbong ng kuryosidad sa kanyang dibdib, pinili niya na hindi yun pakita sa babae. What games are you up to, Leticia? I am not playing any games, Mr. Anderson. Alam ko hindi na babalik sa akin si Sandro. Pero tatanungin kita, gaano ka kasigurado na seryoso nga si Sandro sa kaibigan mo? Makahulugan itong tanong. Sa pagkakataon na yun, nagsalubong ang kanyang kilay. You better not mess with me, Miss De La Cruz. I am not messing with you. I'm just here to tell you the truth about Sandro. What about him? Tanong ni Ken na tuluyan ang hinarap si Leticia. Alam mo bang rason kung bakit ayaw makipaghiwalay ni Sandro kay Carmelia? It's because of his inheritance, Mr. Anderson. Oras na umalis ang bansa si Carmela, tuloy na mag-rant. Ang annulment nilang dalawa, Sandro will lose his inheritance, position, and the company. He will be left with nothing and that's what he doesn't want. Matama na pinagmasdan ni Leticia ang reaksyon ni Ken. Habang nagsasalita siya, nakita niyang pagkuyom ng kamao nito kasabay ng pagigting ng panga. Ilang hakbang ang kanyang ginawa palapit kay Ken at marang hinaplos ang kwelyo nito pababa sa dibdib ng lalaki. That's the reason why Sandro and I broke up. Sinacrifice kong relasyon namin para sa mana niya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit habol ng habol si Sandro kay Carmelia? Binibilog ni Sandro ang ulo ng kaibigan mo. He's using Carmelia
So Don Arturo won't cut off his source of money. Hindi niya totoong mahal ang kaibigan mo, Mr. Anderson. Dagdag pa niya. Ilang sandali nga tatiling tahimik si Kent na tila ba pinoproseso nitong lahat ng mga sinabi niya. Maya-maya pa tinanggal nitong kanyang kamay at pinupush siya ng isang malamig na titig. At bakit sa akin mo sinasabing mga bagay na to? If you're really telling the truth, hindi ba dapat si Carmela mismo sabihan mo? Sarcastic kung natawa si Leticia. Alam mo naman kung anong relasyon na meron ako kay Carmelia, hindi ba? Sa tingin mo ba kung sasabihin ko to sa kanya maniniwala siya sa akin? She will just call me a desperate bitch. And what's the difference now? Sandali natigilan si Leticia. Why is it so hard for this fool to believe her words? Nagsasabi naman talaga siya ng totoo. Well, I can force you if you won't believe me. Continue being stubborn, Mr. Anderson, and let a stupid friend of yours get trapped with Sandro's lies. Bahala ka, hindi naman akong naloko, kung hindi si Carmelia. Don't blame me for not telling you. Hay mga kalans, ganyan talagang buhay no? Kung kailan abot langit ng saya, akala natin ay wala ng hadlang, doon naman susulpot ang mga anino na nakaraan. Nakaka-high blood talaga tong si Leticia. Gagamitin pa talaga si Kent para lang magasik ng duda. Pero bago tayo magalit ng gusto, pag-isipan na muna natin ang aral sa kabanatang ito. Ang katapatan, hindi lang dapat ginagawa kapag madali, kundi lalo na kapag ito'y nakakatakot. Sabi nga ni Zion, the fear is killing the courage. Kung naging tapat lang sana si Sandro tungkol sa issue na mana bago siya lumuhod at nag-propose, wala sanang butas na masisingitan si Leticia. Sa anumang relasyon ng sekretong tinago mo para protektahan ng kapayapaan, ang sharing bomba nasisira dito balang araw. Maniniwala kaya si Kent sa mga laso na sinasabi ni Leticia? At paano na si Carmela kapag nalaman niya na may tinatago pa rin ng lalaking hiningan niya ng second chance? Abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-click ang notification bell at mag-ihon ng inyong mga saloobin sa comment section. Team Sandro ba kayo? Na naniwalang nagbago na siya o Team Kent na dapat nang iligtas si Carmelia? Ito muli ang inyong lingkod na si Miss Maria na nagpapaalala ang katotohanan ay pwedeng makasakit pero ang pagsisinungaling ay pwedeng makasira ng habang buhay. Hanggang sa muli.